Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Napakagandang plano ng Pangulong Marcos Jr. tungkol sa basura. Gagawin daw niyang kuryente. Ito ang balita ngayon. Basura, gagawing kuryente ni Marcos Jr. Itutuloy umano ng Administrasyong Marcos Jr. ang Waste to Energy Program upang maproseso ang basura at magamit sa paglikha ng kuryente. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makita ang tambak na basurang bumara sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque. Itutuloy na natin. Ito ang kanyang payag, exact na payag. Yung waste to energy na program, yun yung kinukuha yung basura at ito ay prinaprocess at gagawing kuryente. Kasabay nito, nanawagan ng Pangulo sa mga LGU at mamamayan na maging responsable sa pagtatapon ng basura na maaring bumara sa mga daluyan ng tubig at magpalala ng pagbaha. Okay. Tingnan natin ang people's reaction, ano. Kung naniniwala ba sila dito sa ano. Hindi naman makita dito kung ilan yung ito. 24,000 ang nag-react. Halos lahat tumatawa. Tapos ang mga comment, sabi ni Harvey, di pa tapos racket mo, ito na naman. Lakas talaga ng karga ng bahay. Kung ano-ano na lang naisipan mo, sir. Kwentong kutsero. Dati, tubig iipunin. Ngayon, basura, gagawing kuryente. Langya ka talaga. Lakas ng tama. Hanggang doon na lang sa idea. Yes, okay naman. As an idea, maganda. Ang tanong, kaya ba niyang isakatuparan? Okay, sinerch ko ano-ano yung mga countries na considered successful sa kanilang energy, waste to energy program. Kukuliktahin ng mga basura, tapos ilalagay sa incinerators, parang gigilingin whatsoever. There's a process. Paglabas niyan, kuryente na. Okay, ang sabi ng AI or Google, ang mga countries na highly successful sa kanilang waste to energy program is Sweden, Japan, China, Germany, Singapore. Sinerch ko ang US, okay rin. Kailang ang success ng US hindi katulad dito sa 5. But considered na rin successful ang US. There are 75 facilities or plants sa US converting trash to energy. Maganda ito kung mayroon lang political will ang administration or government. Okay, malala ko, 2024, nagbakasyon kami ng matagal-tagal sa akong wife sa US. Yung aming anak doon, basura nila, nung una, kukolektahin ng city government. Kailang malaki ang bayad. Kaya kuripot yung aking mga anak. Sabi, huwag na tayong magpakolekta. Itatapon na natin ang ating sariling basura. Ganon. So yung basura nila iniipon. Pag madami na, ilalagay ngayon sa kanilang pickup, i-deliver doon sa waste facility nila. At isinasama ako ng aking anak, Daddy, tulungan mo ako, mag-deliver tayo, magtapon ng basura. Ayan, punta kami. Nakita ko. Talagang maganda. So, sa tingin ko, dapat magsimula ito, yung ganito, yung disiplina muna ng mga tao na waste segregation talaga, hindi yung tapon-tapon kung saan.
para ang mga basura madala doon sa waste, anong tawag doon? Waste treatment management facility. Ngayon, kulang ang disiplina ng mamamayan. Bakit? Kasi nasa leadership yan. Oh, ang ganda ng nangyayari sa Baguio City kasi may magaling tayong mayor. Wala kang makitang tapon ng basura kung saan-saan. Dahil sa magaling na mayor, yung leadership niya, disiplinado ang mga tao sa Baguio City pagdating sa tapon ng basura. Yun lang nakita ko. Of course, Davao. Okay rin ang Davao. Kailang dito sa Pilipinas, yung mga galawan ng mga local government officials, plus dito, wala. Malayo to. Hanggang idea lang itong parang yung space rocket program din niya. Pinagmayabang niya. Next year, we'll launch a rocket into space. Hindi niya alam yung definition ng space. Kasi ang plano lang ng Philippine Space Agency, magpapalipad ng rocket na napakaliit na rocket, 10 feet tall lang. 5 kilometers pataas lang. Mas mataas pa ang lipad ng mga eroplano natin. 5 kilometers. Choo! Mamaya babagsak na. Ang definition pala ng space is 100 kilometers. So yung mga ibang countries na may successful na space rocket program, 100 kilometers after that, mag-orbit na sa mundo. Yung kay Pangulo, pinagmamayabang niya na 5 kilometers pataas pabalik na. Tapos, budget 17 billion pesos. So, anyway, pabayaan na lang natin ang Pangulo kung yan ang kanyang dream. Iko-convert niya. Sana magtagumpay siya. But then, palakpakan na lang natin siya kung magtagumpay. Ano sa tingin nyo? Magtatagumpay ba? Na sa kanyang panahon ay mako-convert niya into electricity ang mga basura. Good luck po sa ating Pangulo sa kanyang matayog na pangarap. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nako dire sa balay ni Rizal an sa kanahay nga tang sitio Kalapat Tagbagtala kag Bukidnon sumuna ni ang itsura sa iyang atop nga boslot na gyud. So kaulanan nini kung muulan mao nga iyan ning pulihan sa gihatag nga yero. So mo na gid ni ang iyang itsura tungod kay dugay naman gud ning so punduhan na gyud og ulan kung so muna ni ang gitabang nga yero nga kubok nga titis. O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nindot na gyud nga lantawon. Sir, pasalamat ko sa Ginoo o sa kadua o sa nagtabang sa sin anisin na naghatag sa mua kay nakaatop na dili na jud may maulan. Oo, so pila na to ka tuig ang inyong atop nga gipulihan? Dugay na to mga 3 years na to. So kuan na nabuslot na gyud. Nabuslot na gid kaayo. Kung wala dili pa jud ni maka atop kay kulang naman gid ang among kuan kita sa pagkaon pa lang kulang na gid kaayo. Oh, so naa na kay estudyante. Naa na So pila na ka buok imong estudyante? isa ka buok. So wala na gid din yung budget sa pagpalit og yero. So taman ra gid sa kaon. wala na gid pang kuan sa hero pagkaon ra gyud. Salamat kaayo.